At what's up mga par, at magandang umaga sa inyo. At muli, simbang gabi vlog naman tayo mga par, no? At yun mga par, kagising ko nga lang, no? At unang simbang gabi nga pala ngayon mga par. O unang ano pala mga par, no? Misa de Gallo mga par, no? Misa de Gallo vlog pala tayo, no? Kasi iba pala yung simbang gabi sa Misa de Gallo. Yung simbang gabi mga par is gabi yun mismo ginaganap, no? Yung Misa de Gallo naman is ano mga par, no? Madaling araw or morning mga par, no? Gallo is meaning is manok mga par. Yung tandang mga par, no? At yun mga par, time check tayo mga par, no? Ayan tinitignan ko mga par. Ayan time check. At ang araw natin ngayon mga par is December 16 mga par, no? Tuesday na mga par, no? At pagkaganto ko is nakabihis na tayo, no? Yup! Yo, what's up mga par, at nakabihis na ako, no? Ayan. Baby na nabibihisan pa. Alam pa yan, no? At punta namin yung simbahan mga par, no? Let's move out. Yup! Surprise! Ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinuguro niya. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isinasagawa po natin ngayon ang unang simbang gabi. At ito po'y napakahalaga sa kasaysayan ng ating simbahan na ating gampanan ang siyam na gabing pagpapasalamat sa ating mahal na Inang Birhen. Ang siyam na gabing simbang gabi o Misa de Gallo, katulad ng ginagawa po natin ngayon, ay idinidicate o inihahandog ng simbahan sa ating mahal na Inang Birhen. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong simbang gabi bilang patunay ng kahalagahan ng mahal na ina sa kasaysayan ng ating simbahan. Siguro po, hindi lingid sa inyong kaalaman na sa panahon ngayon, yung dating Misa de Gallo, karamihan napapalitan na ng simbang gabi. Yung simbang gabi, yung pong ginawa namin ni Father Marcial kagabi. Ako po ay nasa Trece Martires City, simbang gabi, sa Paragon, at sa iba pang mga lugar, sa gabi ng Dispiras. At madaling araw naman, ay yun po yung usapan namin na ako po yung mamumuna sa Misa de Gallo dito sa ating lugar. Napakahalaga po sa akin ang dakong ito, makasaysayan po ito, sapagkat mismo ang ating yumaong Ama ng Bayan ng Rosario ang nagpahinuhod, ang siya pong gumawa ng hakbang na gusto niyang ipagpatuloy ang mga mahalagang gawain para sa Panginoon sa dakong ito ng La Isla Bonita. Siguro po ang ilan sa inyo nandito noon. Matapos ang super typhoon na Yolanda, ang mga kababayan nating biktima ng super typhoon na nanggaling ng Tacloban, Samar at Leyte
ay sumakay ng C-130 at bumaba dito sa Villamor Air Base. Tanging ang mayor lamang ng Rosario sa lalawigan ng Cavite ang nakaisip na ng kanyang mapag-alaman na yung mga sumasakay ng C-130 na mga nakaligtas sa Super Typhoon Yolanda ay pagbaba sa Villamor, para silang mga basang sisiw na hindi po nila alam kung saan sila magtutungo. Kaya ang sabi ni Mayor Nonong, inutusan niya ang kanyang disaster at DSWD na magdala ng sasakyan sa Villamor Air Base, nilagyan po ng tarpaulin na ang nakasulat ay sa mga mahal naming kababayang biktima ng Super Typhoon Yolanda. Kung kayo po'y walang tiyak na patutunguhan, sumakay kayo sa sasakyan naghihintay at bibigyan namin kayo ng takanan. Yung mga nakakita po doon, na isang linggo na o ilang araw nang yun rin ang suot nilang damit pagkatapos silang maging biktima, hampasin ng Super Typhoon, sumakay po sila ron. At dito po yung dinala sa Isla Bonita. Dito pong Isla Bonita noon, may mga kubo-kubo po dyan na pinaparintahan ng mababang halaga sa lahat ng mga naliligo yung swimming dito sa ating dagat, sapagkat itong dagat natin ang isa sa dinayo. Mga galing Quezon City, Taguig, at iba-ibang mga lugar nagtutungo po dito. Pero dahil sa kapawalan ng tirahan ng kawawang mga biktima ng Super Typhoon, yun muna ang binigay na tirahan ni Mayor, yung mga kubo. At sila po'y binigyan ng bigas, sila binigyan ng mga gamot, may mga doktor po dito noon, sinuri sila, at kung ano man ang mga karamdaman nila, lagnat, trangkaso, ubo, ay ginamot po yun, at doon po na sila tumira sa mga kubo. Alam ko po, alam ninyo yan. At ito po ang kasaysayan ng Santo Niño de Tacloban, na ngayon po ay siyang patron sa Isla Bonita ng mahigit na 10 taon. Nagdaraos tayo ng simbang gabi sa dakong ito. At si Mayor Nonong ang nakiusap na Father Buddy nung panahon po na ako po ay na-ordinahang pari, ay patatagin mo, ayusin mo, pagbutihin ninyo ang pagbibigay ng pagdaraos ng mga misa at simbang gabi dito sa dakong ito ng La Isla Bonita. Mga mananampalataya at nagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Isang araw, ang ating Panginoong Hesus ay pumasyal sa langit. Gusto ko pong ipakita sa inyo, ang langit po ay may isang pintuang pakapangyarihan. Ang may hawak ng susi ay si San Pedro at si San Pablo. Yan, sila pong dalawa. Nang umakyat si Jesus at papasok sa langit, nagbigay siya ng instruction sa bantay pinto sa langit. Nakita niya kasi yung isang, hindi niya gusto yung asal pananampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus, o kayong dalawa, dito sa pinto, nakikita niyo ba yun? Yung lalaking yun? Itinuro po niya ang ating Panginoon. Siya ay si ganitong pangalan. Mahaba ang bigote. Sabi niya, huwag na huwag ninyong mapapasukin niya dito sa langit. Dahil baka ma-influensyahan yung mga nasa loob ng kanyang masamang ugali. Yun po yung pakiramdam ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng dalawang bantay pinto, opo Panginoon, hindi po yan makapasok. Mahigpit po ang pagbabantay namin dito. Okay. At pumasok na po si Jesus sa loob ng langit na masyal siya. Kakaway-kaway po siya. May nakita nga siya ng mga taga-Isla Bonita na. May nakita na siya mga taga-Rosario, taga-Cavite, kinakaway-kawayan ang Panginoon. Masaya silang nagingitian sa loob ng langit. Nagulat po ang Panginoong Hesus, mga mahal kong kapatid, sa kanyang pag-ikot sa langit.
Nasa lubong po niya yung tao na pinagbabawalan niyang papasukin. Kumununod ang noo niya. Nagusot ang mukha ng Panginoon. Bumalik po siya sa Barangay Pinto at sinabi, ano ba yung instruction ko sa inyo? Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag ninyo yung papasukin. Kasi meron siyang hindi pa nare-resolve ang problema sa akin. Pero nandun nasa lubong ko, nasa loob na. Yung dalawang Barangay Pinto na kayo po, Panginoon, humihingi po kami ng paumanhin. Hindi po talaga namin papapasukin. Pero, nang siya po ay magtungo rito sa may pintuan, nakita siya ng mama mo, papasok din. Sabi niya, ay, hello, andyan ka, ligat, pasok ka. At ang mahal na birhen ang nagsama po sa kanya doon sa loob ng langit. Ano pong gagawin namin, Panginoon? Mahadlangan po ba namin ang mahal na ina? Mga minamahal ko kapatid, nagliwanag po ang mukha ng Panginoong Yesus. Sapagkat kung merong nanay, kung merong tao na hindi pwedeng tanggihan ng Panginoon sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan sa kalangitan, ay walang iba, kundi ang ating mahal na Inang Birhen. Kaya sa ating pong paghahandog ng alay na simbang gabi o misa de Gallo sa mahal na ina, napakahalaga po na unahin din natin siya. Mahal na mahal po ni Mayor Nonong yung ating Santissimo Rosario, mahal na Inang Birhen. At kung aakyat po kayo ng munisipyo, mauna niyo pong madadaanan mula sa baba ang ating pong mahal na ina na nandun, nakatunghay sa lahat ng papasok at aakyat sa hagdanan. Kahit kailan, si Mayor Voltaire Caprente po, hindi gumamit ng elevator. Laging gusto niya, araw-araw sa tuwing papasok siya ng munisipyo, ay madadaanan niya. Hihingi siya ng panalangin. Hahaplusin niya ang mahal na Inang Birhen. Sana po tayo rin, mga mahal kong kapatid, ay pagkaloob natin ang tunay at tapat na respeto sa ating mahal na Inang Birhen. Kung sakali pong ngayon ay nagtataka kayo, bakit ang replika ng mahal na ninyo ay nandoon, ang cute, lumiit siya. Sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating unang Misa de Gallo. Humayo kayo. Pag-ibayuhin natin ang ating tapat na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. At yo, what's up mga par, tapos na ating unang simbang gabi mga par, no? Misa de Gallo pala mga par, no? At yung mga par, kung mapapansin nyo, wala pa din ninyo mga par, no? Tinapik na nga ni Bishop sa homily, no? Di namin alam, pero ang pagkakalam namin is hindi matatapos ang simbang gabi. Makarating na si Ninyo, no? At baby na, no? Gising niya kanina. Kahit sleep pa buhat ni Mami Daddy. At yung mga kapar, no? Sana napakinig kayo ng homily mga kapar, no? At yun lang mga kapar, God bless sa inyong lahat mga kapar, no? Sana nakapagsimbang gabi kayo, at kung hindi man, please, eto makinig kayo ng homily dito mga kapar, no? Ayun yung unang simbang gabi mga kapar na homily.
At yun lang mga par, God bless sa inyong lahat. At kumpletuhin natin ng simbang gabi o Misa de Gallo mga par. At yun lang mga par, peace out and prrr. Yep.